magdedesisyon yung Appellate Tribunal na walang jurisdiction na ang ICC at pwede nang palayain si Tatay Digong, baka naman magdesisyon sila na wala talagang probable cause. Kasi kung malakas na ang kaso nila, bakit pa sila mag-advertise para sa mga karagdagang mga testigo, di ba? Tama. Sentido ko mo naman yun. Kung talagang airtight na ang kaso mo, di mo na kinakailangan ng karagdagang mga testigo. Mantakin nyo, nag-advertise pa, desperado. Wala ho tayong mahabang pag-usapan ngayon mga ka-reaction update page. Kung isa ho kayo sa sumusuporta dito kay BP Sara, kay Tatay Digong, para ho sa inyo ang video na ito dahil mga ka-update ito nga ho ICC, nagdeklara na ho na fit to stand to trial si Tatay Digong. Kasi di ba nung nakaraang araw pa lamang, buwan mga ka-update, na naglabas itong ICC sa kanilang social media, naghahanap po sila ng ebidensya dahil wala ho silang malakas na ebidensya kontra dito sa ating Tatay Digong. O ngayon mga ka-update, sinabi na ho nila na fit to stand to trial. Kaya ito ho yung malaking katanungan dyan. Kung wala ho silang malakis na ebidensya, bakit ho nila sinabing fit to stand trial? Yung matandang 8 years old, dyan ho yung malaking katanungan. Isa pa ho, itong si Spock Sari Roque, talaga naman ho, marami na sa ating mga kababayan, OFWs, mga Pilipino, na nagsasabing, dapat si Spock Sari Roque na lang ho talaga ang pumalit dito kay Attorney Kopman bilang legal counsel kasi simula talagang nakaluklok itong si Attorney Kopman o legal counsel ni Tatay Digong. Bakit parang walang nangyayari sa kaso ni Tatay Digong? Hindi umuusad. Yan ho yung malaking katanungan. Kung isa ho kayo sa mga naniniwala na sana si Spock Sari Roque na lang ang naging legal counsel o abogado ng Tatay Digong, komento nyo ho yan sa comment section. At doon na lang ho natin pag-usapan. Kaya nga update, kung bago lang ho sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang, malaking tulong na ho yan. Kaya sabay-sabay na ho tayo mag-react, mag-komento sa mga naging payag ni BP Sara, ni Spock Sari Roque, patungkol nga dito sa naging kaso o fit to stand trial ni Tatay Digong dyan sa ICC na hanggang ngayon walang malakas na ebidensya pero patuloy ho siyang ginigipit. Kaya mga ka-update, direkta na ho tayo. Wala na hong paligoy-ligoy pa. Illnesses gaya ng nararamdaman ngayon ng ating Marcos Jr. Bahala ka na Panginoon, bawal ipagdasal ang masama ng iba at baka bumalik sa amin, pero alam mo naman kung anong kinakailangan ng Pilipinas. Please Lord naman, please. Sabi mo, ask and you shall receive. Yan, humingi na po kami. Humingi na po kami na pagkatapos ng aming kalbaryo, bahala na po kayo sa aming mga namumuno. Anyway, ngayong araw po, medyo busy tayo. Nung umaga ko po, ako po yung nakipagkomprensya sa aking abogado tungkol dun sa aking asylum. At syempre, dahil binalikan namin yung mga pangyayari, kaya ako napilitan kumuha ng asylum. Medyo masama na naman ang loob ko dahil alam nyo, 1 taon at 4 na buwan nang ako'y wala sa Pilipinas. No? At talaga naman, kung kayo sa Pilipinas ay umaasang matapos na ang bangungot ng Marcos administration, lalo naman po ako dahil ako'y gustong-gusto ko nang umuwi. At syempre kanina natawa ako nung sinabi nung abogado na baka naman pag ako tinanong sasabihin ko na dati ko nang gusto mag-abroad. Sabi ko, kakatawa naman yan. 2 beses ako nag-aral sa abroad, 2 beses ako nagturo sa abroad. Ako'y palagi umuwi ng Pilipinas. Talagang wala akong plano na manirahan sa ibang bayan dahil ako talaga isa lang ang aking bayang sinilangan, isa lang talaga po pwede kong tirhan for the rest of my life. Kaya napakahirap po itong nangyayari na ako po'y naninirahan ngayon sa isang banyagan lugar. No? Pareho kami ng kapalaran ni Tatay Digong. Kung ano yung pinakaayaw namin, yan po ay nangyayari sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Pero halinawa, nandyan po Panginoon at alam naman niya kailangan natin, pagdasal po natin talaga na kinakailangan matapos na itong kalbaryo ng ating bayan. Pag-usapan po natin ngayon, well, alam niyo po, malungkot na balita, nag-issue na po ang pre-trial chamber ng order na kakayanin pong harapin ni Tatay Digong yung kanyang confirmation of charges. Kung maalala nyo, nauna ng naudlot yung confirmation of charges at napagpaliban dahil nga dun sa hiningi ng mga abogado ni Tatay Digong na hindi na kaya harapin ni Tatay Digong ang paglilitis sa kanya. Matapos magtalaga ng mga di umano mga eksperto, bagamat pumalso sila, no? Pumalpak sila doon sa naunang ekspertong rinekomenda nila, isa suspendido sa kanyang medical board, isa bias pala dahil kung ano nung sinusulat sa kanyang Facebook account laban kay Tatay Digong. Yung 3 mga dalubhasa ay nagsabi na kaya daw harapin ni Tatay Digong ang kanyang pre-trial
confirmation of charges dahil nainindihan daw ni Tatay Digong kung ano yung anyo ng mga paratang sa kanya at kaya daw magbigay ng instruction si Tatay Tama. Digong sa kanyang mga abogado. Hindi ko po alam. Nakita naman ho natin mga ka-update na isipin nyo ho 80 years old na mali-mali na ho. Nag-uulyanin na ho tayo si Tatay Digong mga ka-update. Rektahan na ho tayo. Wala na ho tayong paligoy-ligoy kasi sa edad na ho ganyan. Limot-limot na ho yung matanda. Pero pilit ho nilang nililitis. Pilit ho nilang ginigipit. Ganyan ho kawalang hiya. Isipin nyo, wala naman jurisdiction ng ICC sa atin. 2019 pa lamang ho, kumalas na yang si Tatay Digong. Pero ano hong ginagawa sa kanya ngayon? Dahil nga inilipad ni Marcos Jr. na bangag, inilipad ho nila pa Netherlands yung matanda. Ngayon, nakikialam itong ICC. Sa sobrang tagal niya ho nakakulong dyan, 11 months kung hindi ho tayo nagkakamali. Nilipad ho si Tatay Digong bandang February or March last year. Pero ngayon pa lamang ho ngayon, dito pa lamang siya lilitisin. Pinatagal ho ng ilang buwan. Wala ho silang sapat na ebidensya. Tapos ano hong gagawin sa kanya? Fit to stand trial. Gigipitin at gigipitin ho talaga nila itong matanda. Kasi nga mga kapatid, wala ho silang ibang nakakulong dyan. Kumbaga, itong si Tatay Digong, ginawa ho nilang alas para itong mga African countries, kasi puro halos African countries ho yung kinukulong ng ICC, yan lamang ho talaga yung nililitis nila. Diba, itong Russia pinakikialaman nila, itong Amerika pinakikialaman nila. Ano ho sinabi sana? Binabara ho sila ng Russia at saka Amerika, itong ICC. Hindi ho nila kayang hawakan yung dalawang malaking bansa. Hindi naman ho ipagkakanulo na Russia at Amerika ang kanilang presidente. Lalo na kung former president. Tingnan niyo ho yung ginawa kay Tatay Digong. Dahil malaking tao, kilalang kilala ho si Tatay Digong sa iba't ibang bansa. Nerespeto siya ng Amerika, na Russia, China, lahat to, marami hong bansa ang rumispeto. Pati Middle East, nerespeto ho siya, mga Saudi, nerespeto ho si Tatay Digong. Ano hong ginawa ng bangag na presidente? Inilapad niya ho yung matanda. Inilapad niya ho, inabuso ho nila. Kaya hindi ho tayo magtataka na oras na lumuklok na itong si BP Sara, lilinisin at lilinisin niya ho yung gobyerno ni Marcos Jr. Lahat ng korupsyon, krimen, yung paggamit ng Coca-Cola, lilinisin at lilinisin ho niya yan. Tignan niyo ho yung ginawa sa tatay niya. Tinulungan niyang kampanyahin itong si Marcos Jr. sa pagkapangulo. Ipinanalo ho niya. Kung hindi ho yan mga kapatid, kung nagtapat itong si BP Sara at si Bobong Marcos Jr., hindi ho mananalo yung Marcos sa Duterte. Diretsahan ho tayo dyan. Hindi ho mananalo yung mga Marcos kasi alam na ho ng history. May history na ho sila, yung Hawaii. Di ba? Sa sobrang pagnanakaw ho nila, nilipad ho sila sa Hawaii. Tapos ngayon, ano hong ginawa niya? Nagnanakaw na naman ho si Bobong Marcos Jr. Pinapakita na ho talaga nila yung ugali ho nilang lantaran na lantaran. May pagkadiktador na magnanakaw. Walang pinagkaiba sa tatay ho niya na ipinalibing ni Tatay Digong. Diyan saan? Libingan ho ng mga bayani. Tapos ano ho yung sinuksili sa kanya? Inilipad ho sa ICC. Ipapalitis sa mga banyaga. Ganyan ho kawalang yan. Yung bangag na presidente. Kaya hintayin lang ho talaga natin itong kapanahunan ni BP Sara, kasi kahit ngayon hindi na mangampanya si BP, mga kapdita, automatic na ho mananalo ho yun sa taong bayan. Nakita na ho ng milyon-milyong Pilipino yung naging serbisyo ng mga Duterte sa ating bansa. Kung paano sila mamuno, kung ano yung leadership nila. Pinakita na ho ng Duterte, napatunayan na ho sila na mamahalin at mamahalin pa rin sila ng mga Pilipino. Pero tingnan nyo itong si Tatay Digong, nandiyan na sa Netherlands, ICC, binibisita pa rin mo siya ng ating mga kababayang OFWs. Isipin nyo, nasa Europe sila, nasa Amerika, bibisitahin nila yung matanda. Diyan, ganyan ho nila kamahal na respeto yung ating mga kababayang OFW, yung Duterte. Pero isipin nyo, kung si Marcos Jr. rin nasa sitwasyon na ganyan, tingin nyo ho ba may pupuntang OFW? Siguro yung mga trolls ho niyang binabayaran, pupuntahan ho siya dun. Pero yan, hindi niya humalalasap sa buhay niya. Kahit kailan ni Marcos Jr. na magnanakaw, nabangag, yang pinaparamdam ng OFWs sa ating Tatay Digong. Hindi mararanasan yan ni Marcos Jr. Ipinapangako ko yan sa inyo. Oras na malipad si Marcos Jr. papuntang Netherlands ICC, magpalit ho sila ng sitwasyon ni Tatay Digong. Hindi mararanasan ni Marcos Jr. yan. Pinakamapait
mapait na dadanasin ni Marcos Jr. yan, yung iluluhuwasan ng Pilipino. Si Tatay Digong kahit nilipad nila yan, milyong-milyong Pilipino pa rin yung nagmamahal. Milyon-milyon pa rin ang sumusuporta sa kanya. Kasi nga, isa ho siyang strong leader, good leader. Nilinis niya yung Pilipinas sa pamumuno niya. Di ba? Malayong malayo sa bangag na administrasyon ngayon. Kaya ito, hinihiling na lang talaga natin. Katulad ng mga sinasabi. Marami ho kasi nagsasabi sa ating mga kababayan, lalo na yung mga OFWs, na sana, yan, si Spock Sally Roque na lang, yung naging legal counsel ni Tatay Digong. Kung sa inyo kayo, mga ka-update, payag ko ba kayo na si Spock Sally Roque ang naging legal counsel o abogado ni Tatay Digong kesa kay Attorney Kaufman? Komento nyo yan sa comment section para naman mapag-usapan po natin yan. Kung talagang dapat bang paniwalaan yung mga siyensyang yan, mga di ano mga ekspertong yan, pero sa tingin ko po, dahil ako naman, matagal ko naman nakasama si Tatay Digong bilang presidente at matapos ang kanyang pagiging presidente, alam nyo kasi ako po, pag ang tao na wala na sa kapangyarihan, lalo ako nagiging malapit. Kasi nga, wala na halos nagsisipsip sa mga taong tapos na manungkulan eh. Yung mga natapos na ang kanilang kapangyarihan. So, nung matapos ang kapangyarihan ni Tatay Digong, halos wala na namang bumabati kay Tatay Digong. Doon paragi ko siyang nakikita. Palagi ko siyang napupuntahan sa Davao, nakikipagkanta-kantahan doon sa bar ng kanyang kapatid na si Kuya Bong. At doon kami naging malapit. Matapos talaga siya na manungkulan. Ganyan din po yung aking naging kwento sa buhay pagdating kay President Erap. No? Nung sila yung mga makapangyarihan, halos di naman ako makalapit. Si Tatay Digong, bagamat ako'y tagapagsalita niya nung siya'y presidente, ang totoo niyan, hindi naman kami naging personally close. Kasi nga, siyempre, limited naman yung pagkakataon, bagamat ang binigay naman sa akin ni Tatay Digong talagang pangako nung ako'y tinanggap ko yung pagiging tagapagsalita niya ay 24/7 access na nangyari naman, no? Sa tulong na rin ng mga taong nakapaligid sa kanya, no? Pero sa totoo lang, naging close lang ako talaga, personally close kay Tatay Digong matapos ang kanyang pagiging presidente. Nakilala ko talaga ang pagkatao ni Tatay Digong. Para talaga siyang yung lolo ko na talagang namimiss ko na rin. Parang-parehong ugali, parehong lengguwahe, parang-pareho pong pananaw sa buhay. No? Kaya nga po, totoo po, namimiss ko si Tatay Digong, pero pagdasal na lang po natin siya. Ang sabi ng mga dalubhasa na pinaniwalaan ng mga maestrado ng ICC, sapat daw ang pag-iisip at pangangatawan ni Tatay Digong para harapin ang confirmation of charges. Yung confirmation of charges, dyan pa lang po magpipresenta ng ebidensya para malaman kung mayroong probable cause. Yan nga po yung pagkakaiba ng ICC sa ating sistema dito sa Pilipinas. Dapat sa Pilipinas kasi hindi ka ma-i-issuehan ng mandamiento de arresto, hindi ka mapapa-aresto unless meron ng probable cause. Likelihood that the crime is committed and that the accused or respondent is probably guilty thereof. Pero dito po sa ICC, napakababa ng standards para magkaroon ng warrant of arrest, good grounds lang. At dahil nga po mababa ang kanilang standards, nandyan yung provision for interim release na pinagkaitaman kay Tatay Digong. Kaya nga naniniwala ako na ang Tatay Digong hindi lang biktima ng kidnapping, biktima pa rin ng arbitrary detention. Kasi kung titingnan nyo, yung mga patakaran ng mga naunang mga tribunal, bagong ICC, yung Tribunal for the Former Yugoslavia at saka yung Rwanda Tribunal na ako ay isang member din ng this council, halos lahat ng mga akusado doon, palibhasa, good grounds lang ang dahilan para magkaroon ng warrant of arrest, ay binibigyan ng interim release. Pero dito sa ICC talagang mailap sila magbigay ng interim release na hindi tama kasi good grounds lang naman yung dahilan, dapat balansehin yan doon sa pagkakaroon ng interim release dapat na pinagkait nga kay Tatay Digong. At ngayon po ay pagpapatuloy daw ang confirmation of charges, dyan palang malalaman kung merong probable cause, no? At napipresenta ng representative sample of evidence ang ICC, pero alam nyo naman, no, bago dumating ang February 23, ngayon pa lang naghahagilap ng mga testigo itong ICC, no? Nakakatawa naman, no? Sila ay meron daw good grounds para arestuin si Tatay Digong. Pero sila naman nag-a-advertise pa para sa testigo para mapatunayan na merong probable cause. So, dyan na po tayo magkakaalaman. No? Kung talagang sapat ba yung kanilang ebidensya para man lang sa probable cause para magpatuloy yung paglilitis laban sa kanya. Pero sa tingin ko, kung talagang desperado sila at sila ay ngayon pa lamang nag-a-advertise para sa mga testigo, siguro wala talagang probable cause. No? At hindi ako magtataka na baka may pag-asa naman si Tatay Digong makakauwi
matapos yung confirmation of charges sa February 23. Kasi kung sapat-sapat ng ebidensya, bakit ka pa mag-a-advertise? 'Di ba? 'Di ba yung pag-a-advertise mo parang indikasyon na talagang desperado ka na magkaroon pa ng mga karagdagang ebidensya dahil baka alam nila na hindi pa sapat ang ebidensya nila para malang sa probable cause. Bakit? Kasi yung mga ebidensya pinaniwalaan nila, di yung propaganda ng mga kaliwa at saka ng mga dilawan, no? Na pumapatay daw si Tatay Digong ng 30,000, and yet, kita nyo naman, doon sa formal indictment lamang kay Tatay Digong, mahigit 40 lamang ang linisan nilang biktima ng patayan. And yet, sa kanilang mga press releases, kasama ng mga releases ng mga prosecutor, mahigit 30,000 daw ang namatay sa war on drugs. Nasaan na yung mga biktimang yan? Sige nga, pakita nyo nga yung mga death certificate ng 30,000 na yan. Wala na ba silang mapakita, di ba? O yan, katulad ho niyan mga kapdit. Kaya nga ho, aligaga itong ICC nung mga nakaraang araw, weeks o buwan, kung hindi tayo nagkakamali, na wala ho silang sapat o malakas na ebidensya dito kay Tatay Digong. Nagsasabi lang ho naman ng 30,000 o 40,000, yun ang patay ni Tatay Digong. Kasi yung mga pinklawan, dilawan, hindi naman ho galit sa magnanakaw yung mga yan. Saan ho sila galit? Galit ho sila sa mga sumusugpo sa NPA. Kasi nga ho yun si Tatay Digong, nung namumuno ho yan, pinanggigilan din ho niya yung mga, alam nyo na, yung mga makakaliwang yan. Tingnan nyo, sino kung tinitira ng mga pinklawan-dilawan ngayon? Tinitira ba nila si Marcos Jr.? Tinitira ho ba nila? Hindi ho. Tinitira nila yung mga Duterte pa rin. Kasi kalaban lang ho nila mga kapdit, hindi mga magnanakaw. Kalaban ho nila yung mga galit sa NPA na, alam nyo na, mga katulad ho nila. Diba? Ganyan ho yung mga pinag-iinitan ng mga yan. Hindi po magnanakaw ang kinaiinisan nila. Yan lang ho. Tingnan niyo si Marcos, wala ho silang masabi, sabi kay Marcos. Nananahimik si Kiko, nananahimik si Risa, si Bam, nasaan ho sila? Pero pagdating ho yan kay Tatay Digong, tingnan niyo mga kaptita, marami ho silang masasabi dyan. 40,000, 30,000, nasaan? Wala nga malakas na ebidensya. Naghahanap pa ng tetestigo sa mga PNP. Kaya naman ako, huwag tayo mawalan pag-asa. God is good and He will not allow a just man to be victim of injustice. Sa tingin ko naman, kung hindi magdedesisyon yung appellate tribunal na walang jurisdiction na ang ICC at pwede nang palayain si Tatay Digong, baka naman magdesisyon sila na wala talagang probable cause. Kasi kung malakas na ang kaso nila, bakit pa sila mag-advertise para sa mga karagdagang mga testigo, di ba? Tama. Sentido ko mo naman yun. Kung talagang airtight na ang kaso mo, di mo na kinakailangan ng karagdagang mga testigo. Mantakin nyo, nag-advertise pa, desperado. And yet, 10 buwan nang nakakulong si Tatay Digong, ngayon pa lang sila nag-aagilap ng mga testigo. Yan ba ang tinatawag nilang katarungan yan? Katarungan, ICC version. Jail now, get the evidence later. Naku, napakasakit po talaga ng kapalaran ni Tatay Digong. Anyway, pag-usapan din po natin itong controversy na naman tungkol sa China. Ulitin ko po ang katotohanan. Ang China po ang pinaka-importante nating trading partner. Napakalaki po ng kalakalan na nangyayari sa panig ng Pilipinas at ng China. Wala pong papangalawa na malapit pagdating sa China. And make no mistake about it, talaga pong pinakamalaking inaangkat nating mga kalakal ay nanggagaling sa China. In fact, mahigit 25% po ng lahat ng ating imports ay galing sa China. Pangalawa, ang China po ngayon ang pinakamalaking pinanggagalingan ng direct foreign investments dito sa ASEAN. Umaabot po yan sa bilyon-bilyon, pero ang karamihan po, yung 2.5 billion, mga ganyan, napupunta dun sa mga karatig bansa natin sa ASEAN, gaya ng Thailand, Indonesia. Sila po, mga minimum 1 billion foreign direct investments, no? Pero ang Thailand, ang Malaysia, ang Indonesia, nasa 2 billion plus. Ang Pilipinas, wala pa pong kalahating bilyon ang naipapasok na foreign direct investments sa China, kasi nga tinuturing natin silang kalaban. Pero ang pinakamatindi na po pwedeng maibigay ng mga Chino ay yung turismo. Kasi ang Thailand, halos 10 million doon sa 35 million naging turista nila ay galing sa China. At ito yung mga hindi ordinary mga backpackers. Ito yung mga big spenders na mga turista na nag-average ang stay na 1 linggo at gumagastos talaga ng pera para sa good time. Samantalang ang Pilipinas, wala pa pong 1 million na Chinese na nakukuha. Tayo nga po ay kulelat na pagdating sa tourism arrival. Tayo po sa Southeast Asia ngayon ay naunahan na ng Cambodia.
At ang nauunahan na lang natin in terms of arrivals of tourists ay mga bansang Myanmar, Laos, at saka East Timor. Di ba nakakahiya yan? Na talagang yung mga kulelat na mga bansa yan, yung mga kasama natin pagdating sa tourism arrival, kasi nga walang ginagawa ang ating mga opisyalis ng ating bayan, kundi awayin ng China. Bakit naman sila para magbakasyon sa Pilipinas? Gayong parang meron silang nararamdamang banta sa kanilang buhay kapag Tama. sila ay pupunta dito sa Pilipinas. O di ba, sinabi dati ni Secretary Gibo na merong batas daw ang China na lahat ng Chino, lahat ng kanyang mamamayan ay secret agents ng China. Naku naman, bakit naman gagawa ng batas para secret agent nga ba't mo naman bubukingin yan at gagawin mo pang batas para malaman ng lahat, no? At ngayon naman, ito si Tariela. Alam mo, sa larangan po ng international law, alam ko hindi naman importante yan si Tariela sa ating buhay. Dahil siya ay nasa Coast Guard lamang. Siya ay hindi naman natapos sa PMA. Yan pala ay kinik out dahil sa dishonesty sa PMA, no? So wag naman siya mag-asta-asta na parang ang galing-galing niya. Dishonest naman pala siya. Kaya nga napunta ng Coast Guard, civilian agency, hindi sa militar. Kasi hindi nga natapos sa PMA at talagang dahil sa cheating, ay di umano, yan ay napilitang umalis ng PMA. Ang problema, lahat ng mga binibigkas ng mga salita na gagaling sa bilibig ng mga opisyalis ng Pilipinas ay tinatanggap na yan ay salita ng buong Estado. Kaya nga itong si Tariela, nung siya ay nagsalita at talagang pinula ng China at sa likod niya ay mga caricature ni President Xi na talaga namang nakaka-insulto, no, na pinalalabas na siya ay parang monster, yan po talaga ay dahilan para magalit ang hindi lang ang publiko ng China, kung hindi ang kanilang mga opisyales. Unang-una, ang kanilang presidente Xi naman, siya ay namumuno ngayon ng maraming mamamayan ng bansa sa buong daigdig dahil bilyon-bilyon po ngayon ang mga Chino. Pangalawa, sila po ngayon ang pinakamalakas na ekonomiya na talaga natalo na ang Amerika at dahil nga po dito, sila ngayon ang pinaka-importanting partner natin pagdating sa kalakalan. Kaya lang, hindi nga tayo nakikinabang pagdating sa foreign direct investments kasi natatakot sila dito sa ating bayan dahil tayo'y inaaway nilang pilit. So nung nagsalita si Tariela ng puro insulto sa China at sa likod niya ay mga karikature na nangiinsulto kay President Xi, kahit sino na mababubuisit. Bagamat ito talaga mas nakakabuisit kasi opisyalis ng gobyerno nagsasalita. Never mind na hindi nagtapos sa PMA yan, Tarielang yan. Under yung laws on state responsibility sa international law, maski sarhento po yan, yung gawain niya, ay po pwede magkaroon ng state responsibility. No? Dahil lahat po ng organs ng state, lahat ng opisyalis ng ating gobyerno ay tinuturing na ahente ng Estado, state agents. So natural, nung nagalit hindi lang ang publiko, kundi na mismo ang gobyerno ng China dahil napastangan ng kanilang presidente, naintindihan natin yun. Bakit? Si Marcos Jr. nga, sinasabi ng kapatid, bangag-bangag, meron bang ganong caricature si President Xi kapag siya nagsasalita? May ganyan bang caricature si Marcos Jr. na bangag-bangag in the background habang nagsasalita ang mga opisyalis na Chino? Wala. Kasi respeto naman yon doon sa mga leaders ng mga bansa, lalong-lalo na yung bansa na ating kapitbahay na napaka-importante nating trading partner. Hindi naman pipitsuging bansa yan. No? Bakit kasi iniinsulto ng ganun? At hindi ko maintindihan kung bakit ito pang mga senador at yung mga isang dating retiradong justice, nakisali pa sa gulo. Talagang dinidepensahan pa kong Tariela na hindi naman talaga katungkulan ni Tariela na magsalita tungkol sa panlabas ng relasyon ng Pilipinas. Ang trabaho ng Coast Guard ay graduhin na ligtas yung mga mamamayan natin habang sila naglalakbay sa ating mga karagatan dito sa Pilipinas. Dapat in-inspect nyo na seaworthy yung lumubog na ferry na papunta ng Hulo at naging dahilan kung bakit hindi bababa sa 15 ngayon ang namatay. No? Yan ang trabaho ng Coast Guard. Hindi trabaho ng Coast Guard na makipagbalitaktakan laban sa mga opisyalis ng mga Tama. bansa. May trabaho ng ganyan ay ang Department of Foreign Affairs at ang Presidente. Ayan mga kabdit, ang trabaho ni Tariela kasi, alagaan yung mga nasa, ayan, tignan nyo, may lumubog na barko na naman, yung peri. May mga nasawi. Dapat yan huy inaasikaso ni Tariela, hindi yung putak-husa ng putak dyan. Atak-dog husa ni Marcos Jr. Atak-dog din husa na Malacanang, mala anti-Claire Castro ho yung galawan niya. Kaya ano, ngayon bumubelta yung China, nananahimik ho siya kasi oras na madamay tayo sa kabalbalan nitong si Tariela, pasabugin tayo. Kasalanan ho niya yan, yung administrasyon ni Bangag.
Okay lang ho sana kung siya lang yung pasabugin, 'di ba? Isama niya si Auntie Claire o silang dalawa, okay lang. O, kaso sa kagagawan ho niya, kakadaldal ho niya, madadamay ho yung mga Pilipino. Wala tayong alam, madaling araw natutulog tayo, bigla tayong sasabog, hindi ho natin alam, 'di ba? Problema, ito naman Hin hindi niyo ho kasi iniisip 'yan. si Auntie Claire, palibasa siya ay tagapagsalita ng Pangulo, abay, binigyan ng basbas at ginawa niyang salita ng presidente ang mga ginawa rin ni Tariela. E di lalo pang lumaki ang problema dahil yung insultong ginawa ni Tariela sa pagkatao ng presidente ng China, dahil yan ay sinusugan ng presidential spokesperson, naging pula na rin ng presidente mismo. So ngayon, may tunay talaga tayong problema. Kasi ang tingin ng China, yung pag-insulto ni Tariela, dahil yan ay inako at binigyan ng basbas ng presidential spokesperson, ay pag-insulto mismo ng pagkatao ng presidente ng Pilipinas. Kasi kayo naman mga Chino, maglabas din kayong karikature na babangag-bangag, ngiwi ang ating Marcos Jr. Ngiwi, bangag. Ganyan na kaya dapat si President Xi nang makita ng lahat naman ng katotohanan. At kung tayo magfo-footnote kung bakit sinasabi natin bangag-bangag ang ating presidente, ayan si Amy Marcos. Siya ang footnote. Panganay na kapatid. Paano magsisinungaling yan? Paano magkakamali doon sa kanyang paratang na bangag ang presidente natin? Ang sa akin lang, ang ginagawa kasi nila, ang totoong issue ngayon sa Pilipinas ay yung bangagang presidente at dahil dito, hindi niya nabibigyan ng solusyon ang patuloy na pagtaas sa presyo ng bilihin at ang korupsyon sa Pilipinas. Dahil ganyan nga ang presidente at talagang ayaw naman magpagaling at ayaw tumigil sa bisyo, ginagawa nila, linilihis nilang issue. Ang ginagawa nila, classic wag the dog. Humanap ng kalaban nang sa ganun, magkaisa ang bayan laban dun sa kalaban. At yan ang ginagawa nila ngayon, nais nilang isipin ng mga Pilipino na ang kalaban ay ang China. Paano mo naman kakalabanin ang China? 25% ang lahat nating inaangkat ay nanggagaling sa China. Magpaki ninyo kung ano mangyari sa atin kung yung 25% na yan ay hindi natin maaangkat galing sa China, saan tayo kukuha? At bukod pa dyan, yun nga, anong mangyayari dun sa kakaunti nating ine-export sa China? Dahil alam naman natin na ating durian, mga prutas, nakakarating din ng China. Baka lalo pang mawala ng hanap buhay yung ating mga magsasaka na nagtatanim ng kung ano-ano na sa ngayon po ay binibili ng mga Chino. O di ba? Ang problema, dapat si Tariela at saka yung kanyang mga kaalyado kasama ng mga antivirus, ang mga retired na justice ng Supreme Court, dapat naman yan pabayaan na natin na gawin ang trabaho nila ng mga taga DFA. Dahil itong panlabas na relasyon, yan naman ay trabaho nila. Hindi ko sinasabi na napakagagaling ng ating mga career diplomats. No? Sa totoo lang, marami akong talagang doubts kung talagang marami sa kanila ay magaling dahil magaling lang sila makipagsosyalan. No? Pero at least, hindi sila gagamit ng lengguwahe at ng mga asta na alam nila na ikagagalit ng ibang mga bansa. Yun lang ang basics. Kasi itong si Tariela, no sense. Wala siyang sense of awareness na lahat ng sinasabi niya, lahat ng ginagawa niya ay gawain ng Republika ng Pilipinas dahil siya isang state agent. Dapat kasi, bago siya magsalita, bago siya maglagay ng mga caricatures, isipin niya, bilang isang opisyalis ng gobyerno, ang gawain niya ay hindi gawain ng Tariela alone. Lahat ng kanyang salita ay salita ng Republika ng Pilipinas. Ako, hindi ko naman salita yan. Dahil ako, pinangangalagaan ko yung China bilang isang pinakamalakas na bansa ngayon sa buong daigdig at nais ko sana ng Pilipinas ay makinabang sa kayamanan din ng China. Bakit? Kasi ang lapit-lapit naman natin sa kanila. Ba't hindi tayo makikinabang? At kinakailangan naman natin talaga magkaroon ng karagdagang kayamanan bilang isang bansa nang maitaas naman ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Walang masama doon. Tawagin nyo na kaming pro-China o hindi. Pero ako, hindi pro-China tingin ko sa sarili ko. Kapag ako'y nagnanais ng mas mabuting relasyon sa China para tayo magkaroon ng mas maraming turista galing China at magkaroon ng mas maraming puhunan galing sa China, yan ay dahil alam ko na yung puhunan at mga turista na galing sa China ay magdudulot ng mas mataas na antas ng kabuhayan ng mga Pilipino. Makikinabang tayo sa kayamanan ng China gaya ng ating mga karatig bansa, Thailand, Indonesia, Malaysia. Kaya nga naiiwan na tayo pati ng Cambodia. Kasi pati Cambodia ngayon, nakulelat din dati, ay nakikinabang na rin sa bagong yaman ng China. So hindi ko maintindihan
Bakit masukista itong mga Tariela, mga Ontivirus, mga ex-justice na retired? Bakit ayaw nila tayo makinabang dito sa bagong yaman ng China? Samantalang tayong napakalapit. To. Nandun lang sa kabila. Tumayo kayo dyan sa Manila Bay. Pag tumanaw kayo dun sa karagatan ng Manila Bay, kabila niyan, China na. Dahil yan nga ang South China Sea, di ba? O ba't ayaw nang makinabang dyan? Ayaw nyo ba na bumaba yung hanay ng mga nagugutom? Ngayon kasi marami pa sa kalahati ng ating populasyon na nagugutom. O kung kinakailangan talaga ng kapital at ang turista galing sa China para mailagtas sa kagutuman ang maraming mga Pilipino, bakit hindi? Ako'y Pilipino, nagmamahal ako sa interes ng Pilipino at alam ko na mas makakabuti sa interes ng Pilipino ang mas maraming puhunan at mga turista na galing sa China na hindi mangyayari yan kung hindi man lang natin sila re-respetuhin at ang kanilang mga leaders. Sige nga, mabuti na nga lang walang gumagawa ng caricature kay Marcos Jr. ng mga dayuhan Kasi ako, miski hit na hit ko siya, siguro pag dayuhan ang gumawa ng caricature dyan, hindi ko rin matatanggap. Kasi kaming mga Pilipino, tayong mga Pilipino, pag sinabi natin bangag, karapatan natin yon. Dahil Pilipino tayo. At alam natin, yung mga buhay natin ang naging miserable dahil nga bangag yung presidente. Pero kung dayuhan ang gagawa niya, hindi ko pa rin matatanggap yan. Yan pong ngayon ang nangyari kay Tariela. Ganun na nga ang itsura niya, tapos palalabasin pa niya na hindi mabuti ang itsura ng Presidente Xi, di talagang hindi maganda tignan. It's the ugliest sight of them all. Anyway, mga kaibigan, tayo naman ay Kahit ako mga ka-update kahit nasabihin na nila tayo pro-China, hindi naman ho totoo yan. Ang importante ho kasi yung pakikipagkalakalan dyan sa China. Nakita naman ho natin kung gaano ka progressive country ho yan China. Sobrang advance ho yan. Kahit 30 years advance ho sa Pilipinas, mga ka-update, meron ho. Kaya nga dito susunod naman ho natin. Ito nga si BP Sara, kung saan may matindi ho siyang mensahe dito. Kaya nga dito. Pakinggan na rin ho natin ito mga update Mali ho ang ating video na pindot. Paalala lang sa lahat ng mga kababayan natin dahil ang Pilipinas ay isang archipelago. So, madalas tayo gumagamit ng mga sasakyang pangdagat at madalas bangka yon sa pagtawid sa mga isla. So, napakahalaga na isipin nila yung kanilang kaligtasan. Unang-una dyan, tingnan muna nila yung bangka. Seaworthy ba itong bangka na ito? Pangalawa, yung panahon, weather. No? Kapag sinabi na kahit hindi mo nakikita ang ulan, kahit hindi mo nakikita ang malakas na alon, kapag sinabi ng marina, kapag sinabi ng Coast Guard, huwag maglayag dahil may ulan or huwag maglayag dahil malakas ang alon, dapat sundin natin yon. Pangatlo, dapat meron talagang life vests. Minsan, or madalas, taken for granted yung life vest dyan na nakahay-hay din sa bangka. Yes. So, dapat talaga suot-suot yon habang sumasakay ka ng bangka. At mahalaga din yung dry bag. Yung kapag nasa tubig na ay safe yung cellphone mo, mga gamit mo. Gamit pang communication doon sa loob ng dry bag. Tapos, kapag delikado yung biyahe or delikado yung ruta or delikado yung lugar na yon sa pagbabiyahe sa dagat, huwag na lang dalhin yung mga bata. Kung hindi naman kailangan talaga na itawid sa dagat ang mga bata, huwag nang dalhin. At syempre yung mga matatanda at may kapansanan. So, yun yung mga paalala natin sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na paparating na ang summer ngayong March. Madami na ang magbabakasyon at tatawid ng dagat at maliligo ng dagat. Ayun nga mga kapdita, maganda naman huy naging mensahe nito si BP, lalo na ito sa mga kababayan natin na mangingisda. Lalo't mga kababayan na, mga kapdi, kung alam nyo na may papalapit na bagyo, medyo iwas-iwasan na lang muna natin
Alam naman ho natin na hindi rin po pare-pareho yung takbo ng ating mga pamumuhay. Siyempre, hindi ho natin masisi at mga ating kababayan na mangisda. Kasi alam po natin yan ho yung kanilang panghanap buhay. Pero kailangan pa rin po natin mag-ingat. Kaya mga babayan, mga ka-update, kung meron mo kayo naging komento reaction dito sa ating tinalakay na pag-usapan, dito nga kay Spock Harry Roque, kay BP Sara, kay Tatay Digong, kay Pangag na Junior, sa comment section na lang ho natin ituloy. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.